tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Tita, nasaan na ho ba yung kurtinang binili ko? Bakit hindi pa ho nakakabait? Batang ito, oo. Masyadong apurado. Mamayang hapon pa naman pupunta dito si Nalito para mamanhikan eh. Tita, at kailan nyo ikakabit? Mamayang hapon din? Gagahuli na tayo ng oras niyan eh. Eh bakit? Sinabi ko bang bukas? Eh syempre, ngayong araw din natin ikakabit yon. Magluluto pa ako ng pananghalian natin eh. Eh bakit kasi kayo pa ang magluluto? Nasaan po bang mga tao dito sa bahay? Namalengke si Aling Iday dahil wala nang laman ng ref at marami na rin wala sa kusina. Eh si Pangit, nasaan ho ba siya? Bakit hindi na lang siya ang utusan ninyong mamalingke? Pangit? Sinong pangit ang sinasabi mo? Wala ho. Si Shelo ang ibig kong sabihin. Bakit hindi na lang siya ang mamalengke? At paano ko mauutusan yung kapatid mo? Nasa eskwelahan pa. Di pinag-absent nyo na lang sana. Ano ba naman yung isang araw na absent siya sa klase? Ano ka ba? Alam mong dance lister ang kapatid mo. Gusto mo bang maapektuhan ang grades niya kung mag-a-absent siya? Minsan lang namang mag-a-absent eh. Tsaka bakit? Nasisiguro ho ba ninyong dance lister pa rin siya hanggang ngayon? Oo naman. Napanatili ng kapatid mo ang mataas niyang grado mula first year college at hanggang ngayon magtatapos siya ng kolehiyo, kaya kailangan na ma-maintain niya ang zero absent para manatili siyang nasa top 10. Eh malay mo, baka masungkit niya ang cum laude, kung hindi man magna o summa cum laude. Oo na ho. Cum laude na kung cum laude. Basta gusto ko, walang maipintas sa akin si Lito mamayang gabi. Ay, sa wakas, natapos din ang pag-aayos. Wow, tita, ang ganda naman ah. Okay na ba ang ayos nitong bahay ninyo? Oo, tita. Ang ganda-ganda. The best talaga kayo, tita. Ang ganda ng kinalabasan nitong bahay. Oh, syempre! Interior designer yata itong tita mo. Talaga po? Interior designer po kayo? Oo, kaya lang maaga akong nakipag-asawa, kaya hindi ko nagamit ang aking pinag-aralan. Teka, kararating mo lang ba galing sa school? Opo, tita. O ano, nagmerienda ka na ba? Teka, tatawagin ko si Aling Iday para Huwag na po ninyong abalahin si Aling Iday. Abalang-abala po sa pag-aayos ng pinamalengke niya. Eh, papaano ka? Pagod na pagod ka man din. Okay lamang po ako, tita. Ako na lamang ang kukuha ng merienda sa kusina kung magutom ako. Kayo po, nagmerienda na po ba kayo? Ay, hindi pa. Pero sa bahay na lamang ako magme-merienda kung makaramdam ako ng gutom. Sige. Maiwan muna kita dito kung ganon at ako'y uuwi muna para makaligo ako para mamayang gabi. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-iisa ka lang. Masinop na ang kusina at nakahanda na ang mga posibleng kakailanganin mamayang pagdating nila dito. Tika nga, bisitahin ko nga rin ang sala. Ano kayang kinalabasan ng pag-aayos ni na tita? Si Pangit. At dumating na pala. Hoy, Pangit! Ano ang ginagawa mo dito sa sala? Hoy, ano ka ba? Kinakausap kita eh. Ba't hindi ka sumasagot? Ako bang kinakausap mo, ate? At sino pa nga ba?
Mayroon pa bang ibang pangit sa bahay na ito kundi ikaw? Ano bang ginagawa mo dito? At inunahan mo na ang mga bisita ko na maupo sa bagong ayos na sala. Nagpapahinga lang ako, ate. Kasi kararating ko lang galing ng school. Ayun! Nagpapahinga ka lang. Ang lakas naman ng loob mong sabihin sa akin na nagpapahinga ka, samantalang abalang-abala ang mga tao dito sa bahay. Wala kang ginagawa. Sige, ate. Papasok muna ako sa kwarto ko. Dapat lang. Wala ka rin lang maiambag na tulong dito sa bahay. Lumayo-layo ka nga. Tita, si Mami, nasaan siya? Bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Kailangan na rin niyang magbihis. Anumang oras darating na si Nalito kasama ang mga magulang niya. Ay, nako. Nasaan pa nga ba ang mami mo? Di abala na naman sa pakikipagmadyong. Teka, tatawagin ko si Aling Iday para tawagin na ang mami mo dyan sa kapitbahay natin. Iday! Iday! Tita, si Inay, sinong susundo sa kanya sa madyungan? Teka, si Shelo na lang, tatawagin ko. Shelo! Ay, Shelo! wala ang kapatid mo. At saan siya nagpunta? Alam naman niyang may darating na bisita Umalis ulit? Nagpaalam sa akin. Bigla raw tinawagan ng isa niyang groupmate para doon sa project niya. Ano ba naman ang babaeng yun? Parang walang pakialam. Alam na nga niyang may darating na bisita Huwag kang mag-alala. Uuwi din yon. O sige na, magbihis ka na. Ano ka ba naman, ate? Alam mo may darating na bisita ang anak mo. Nagawa mo pang nakipagmadyong. Ano naman ang gagawin ko sa bahay? May katulong naman ako. Ang ibig kong sabihin, ihanda mo rin ang sarili mo. Dahil anumang oras, darating si Nalito na mamamanhikan sa anak mo. Ngayon ba ang araw ng pamamanhikan ni Nalito? O, kita mo. Pati pala araw ng pamamanhikan ng dito na yun nakalimutan mo. Paano kasi? Panay madyong ang nasa isip mo. Ay, nako. Huwag mo nga akong pag-aralan. Huwag ka nakakalimutan mong mas matanda ako kesa yaw. Oo na. Magmamadali tayo para makapaghanda ka at ako naman ay magbibihis na rin. Sige na, tama na yan. Paano, Malay? Sang-ayon ka ba sa napag-usapan nitong dalawa para sa kanilang nalalapit na kasal? Oo naman, Malay. Sang-ayon ako sa lahat ng gusto ninyong dalawa. Ang isa ko palang Malay, parang wala yata siya. Hindi pa ba nabanggit sa inyo dito? Nasa ibang bansa ang asawa ko, pero huwag kang mag-alala. Nangako siyang uuwi bago ang araw ng kasal nitong dalawa. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat. At sino naman itong bagong dating Malay? Anak ng katulong ko na pinagpapaaral namin ng asawa ko. Ganoon ba? Mabuti pala talaga kayong pamilya, no Malay? At pinapaaral mo, pati anak ng katulong mo.
Ikaw ha, darating ka nga ng alaganing oras, sasala ka pa dumaan. Saan naman po ako dadaan, Mami? Saan pa? Di sa kusina. Hoy, pangit! Kala ko ba matalino kang tao? Bakit hindi mo ginagamit sa tama ang napag-aralan mo? Ha? Papansin ka rin, no? Alam mo na ngang may bisita ako Dumaan ka pa talaga sa sala. Pero, huwag ka nang magatwiran. Wala namang saysay ang sinasabi mo. Sige, ihanda mo na nga ang pantulog kong damit para makapaligod ako. Wala pa rin si Arturo. Bukas na kasal ni Lorna. Kareng! Arturo? Kumusta na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa? Yan ba ang pangbawi mong bate? Dahil hindi ka kaagad dumating? Abay, nag-aalala na ako Akala ko, nakalimutan mo na ang araw na kasal ng iyong anak. Pwede mo na magmakalimutan kung espesyal na araw na ito ng iyong anak. Daddy? Ang pinakamaganda kong anak, mas lalong gumaganda. Siyempre naman, Daddy. Kakasal na yata ako. Siyempre, mas gaganda pa ako. Daddy, ang pasalubong ko. Sa linggo pa darating ang balikbayan, Max, pero kahit papalo may mga dala na ako. Para siyempre sa dalawang anghel ng buhay ko. Sa'yo at sa kapatid mo. Pasalubong ko. Wala ba? Meron siyempre. Ikaw pa. Pero mamayang gabi ko pa may bibigay sa'yo. Ay, lalaking ito. Matanda na gay, pilyo pa rin. Pilyo man ako loyal naman ako sa'yo. Kahit na maraming chicks na umaali-aligid sa akin, tapat pa rin ako sa'yo. Daddy, ibigay mo na yung pasalubong ko. Bago pa ako mainggit sa inyong dalawa. Narinito sa isa kong bagahe. Pakusan mo na itong naariyan lahat ng pasalubong ko sa inyong mag-ina. Ang sarap talaga ng corned beef at ham na galing ng ibang bansa. Ano, Mami? Siyempre. Imported Kaya pala, hindi ko na mapuspon pa ang gutom ko dahil ang sarap-sarap ng ulam. Siyempre naman. Ako yata ang nagluto nito. Siya nga. Teka, bakit parang may kulang? Bakit tatatlo lang tayo? Nasaan si Shell? Ay, kumain ka daga. Kung ano-anong tinatanong mo Ay, Kareng, anak mo ang tinatanong ko. Nasaan ba siya? Nasaan pa nga ba ang pangit na yun? Di nasa galaan na naman. Ano? Sa ganitong oras ng gabi, hindi pa rin umuwi si Shelo. Teka matawagan ko. Naririyan lang sa kwarto niya. Naririyan pala sa kwarto niya. Bakit hindi mo naman sinabing nasa labas pala ng bahay? Paano naman kasi? Nasanay na itong anak mo na gabi na akong dumating ang babaeng yon. Kaya niya nasabing wala pa. Alam mo naman pala, nasa kwarto niya yung anak mo. Bakit hindi niyo man lang tinawag para kumain? Teka nga, tatawagin ko. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita.
Dad, kayo pala? Oh, ano bang ginagawa mo dito sa kwarto mo? Hindi ka pa ba nagugutom, Miha? Kumakain na sila mami mo, ah. Wala pa naman pong tumatawag sa akin para kumain, Dad eh. O ako lang tumatawag sa'yo. Halika na nga nang sabay-sabay tayong kakain na apat. Oh, sweetheart, halika na dito. Hayaan mo na babae dyan. Kakain din yan pag nagutom. Oy, halika na at nagtatawag na ang mami mo. Sweetheart, ay malamig na itong pagkain mo. Halika na. Ay, nako. Ay, sandali lang. Sige na. Para makakain ka na. Halika na. Sige po, Daddy. Mauna na po kayo Ha? at tinatawag na kayo ni Mami. Susod na po ako. Oh, Hipag. Halika, tuloy ka. Salamat, Bayaw. Oh, ano ba yung dala mo? Nadamihan ko itong niluto kong lechon manok paksiw. Kaysa naman ref ko ito, bibigod na lang sa inyo. Naku. Katatapos lamang namin kumain. Ganun pa man. Diretso mo. At ilagay mo na doon sa kusina. Nagsisimula lang yata ang kakain ng pamangkin mo. Salamat ito, Hipag, ha? Walang anuman, Bayaw. Siya nga pala, yung pasalubong ko sa'yo, binigay na ba ng ate ka rin mo? Oo, Bayaw. Sige ilalagay ko muna itong lechon paksiw sa kusina. Ano? Ito lang ba ang inulam mo? Hindi ka man lang tinirhan? Pagkatapos kasi nilang kumain si Aling Iday. Ibig mong sabihin, mas nauna pang kumain si Aling Iday sa'yo. Na tira lamang ni Iday ang pagkain ito. Wala akong problema doon, tita. Wala naman akong alam na sakit ni Aling Iday eh. At saka parang miyembro na rin ng pamilya si Aling Iday. Hindi yun ang punto ko. Ano ba ang dala ninyo, tita? Ito. Wow! Ang paborito kong lechon manok, paksiw! Pabangkin, bagay ba sa akin itong suot ko? Opo, bagay na bagay po sa inyo, tita. Alam mo, first time kong magsuot ng ganito. Teka, bakit hindi ka pa nakabihis? Hayun ang ate Lorna mo, pasakay na ng kotse papuntang simbahan. Hindi ka ba sasama? Sasama po. O sasama ka pala. Bakit ganyan ang itsura ng suot mo? Bakit ho? Hindi ho ba maganda ang suot ko? Pasalubong nga ito sa akin ni Daddy. Ang ibig kong sabihin, bakit hindi mo pa isinuot ang damit pang-abay? At bakit hindi ka pa naayusan? Sige na, magbihis ka na. Abay, ang batang ito, oo. Gusto mo bang pagalitan ka na naman ng mami mo? Sige na, kunin mo na yung isusuot mo at tutulungan kitang magsuot. Wala po akong damit pang-abay, tita. Ano? Wala kang damit pang-abay? Hindi ba't isa ka sa mga abay ng ate mo? Anong nangyari, Shelo? Ano? Nag-iisa ka lang.
Magmula nang tayo'y di na nagkita. Bakit kaya walang damit pang-abay si Cielo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikden, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw natin.